na balita worldwide. Isang mapagpalang araw at masayang buhay mga kabirada. Samahan niyo akong pasyalan ang ilan sa magagandang lugar dito sa Doha. Ang Qatar ay maliit ngunit isa sa mayamang bansa sa gitnang silangan. May kabuoang populasyon lamang ito na higit kumulang 3 milyon. 80% nito ay mga dayuhan at 25% ng mga dayuhang ito ay mga Pilipino, kabayan ika nga. Nananatili pa ring sarado sa publiko ang ilang pasyalan bilang seguridad sa kaligtasan ng mga naninirahan dito. Sa kabila ng paghihigpit ng lokal na pamahalaan, ay patuloy pa ring dumarami ang nagpupositibo sa coronavirus. Kaya limitado lang ang mga lugar na pwede naming puntahan. Ngunit gan pa man, nagawa namin ito ng paraan. At ang una nating destinasyon, ang Porto Arabia. Ang Porto Arabia ay isang expensive residential area sa Doha. Karamihan sa naninirahan dito ay mga dayuhang nagmula sa Estados Unidos, Italia at Europa. Dito din natin makikita ang nagagandahang yate at ilang sasakyang pangdagat na pagmamay-ari ng mga lokal. Ang susunod naman nating pupuntahan ay ang Katara, na kilala din sa tawag na Cultural Village. Dito natin makikita ang isang gusali ng hugis ay higanting regalo, ang amphitheater, ang opera house, at ang sikat na Pigeon Tower. Mahigit 10,000 ibon ang kayang manirahan dito. May sukat itong 10 hanggang 20 metro ang lapad at 18 metro naman ang taas nito. Ang Katara ay isa sa may malawak na pasyalan dito sa Doha at talaga namang napakagandang pagmasdan ng tubig sa karagatan. At ang ating huling destinasyon ay ang Souq Waqif. Isa ito sa paborito kong puntahan dahil sa makalumang istruktura ng mga gusali nito. Ang ibig sabihin ng souq ay market o pamilihan. Ang waqif naman ay salitang Arabic ng ibig sabihin ay standing o nakatayo. Madaming tindahan sa labas ng mga gusali nito at hinihikayat ang mga mamimili. Dito natin makikita ang magaganda at mga kakaibang bagay, tulad ng antigong gamit, pabango, at mga souvenir na kadalasang inuuwi ng mga namamasyal dito.
mga